What's up mga kaasang, welcome back to my channel. At for today's video, andito tayo sa farm at halos isang linggo na rin nung huli tayo nandito, kaya naisipan ko na pumunta ulit at i-check yung mga isda natin dito kung ano nangyari kasi nga di ba may dumaang bagyo at ayun, tingnan ko, hindi naman wala naman nangyaring kung ano man dito nung bumagyo dahil hindi naman din bumabaha dito at yung tubig naman, yung hangin hindi naman ganun kalakas. Tapos yung bumabaha sa kalsada dito, pero saglit lang yun, no? Hindi naman yung talagang totaling tumataas kasi dumadaloy naman yung baha dito, tumaapaw lang yung drainage niya. So ayun, check ko lang din kung ano mga pwede natin gawin dahil nga medyo hindi na umuulan ngayon kahit nandito pa rin yung bagyo sa Pilipinas. Hindi na umuulan, so tingnan natin kung ano pwede natin gawin dito ngayon at mag-ayos-ayos tayo dito. At silipin na rin natin yung mga isda natin kung ano na nangyari doon sa mga pinapalaki natin mga isda dito sa farm. So yung mga kasang naghanap nga ako ng gagawin ngayon dito at yun, naisipan na rin ni Papa na gawin na rin yung yung plano natin na mag-connect ng tubo doon. Tapos lalagay natin dito para matanggal natin yung mga hose ng air hose dito. Tapos itong diretso na yan, gagawin na nating PVC yan para medyo maayos din tignan yung ating mga aeration. Tapos ayun, ito naisip ko, tanggalin na lahat ng isda dito ngayon. Tapos lalagyan ko ng halaman. May mga dala akong halaman dyan, so lalagyan ko ng halaman yan. Tapos tignan natin kung ano mangyari. Bali itong dalawang halaman na to hindi ko tatanggalin to. Ito mga to yung Hygrophila Sunset. So meron tayong dalawang tab dyan. Tapos ito mga Hygrophila Sunset din yan, pero babaguhin ko na yung laman yan. Tapos tataniman natin, tignan natin kung makapagparami tayo ng ng halaman. So ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko yung tubig at kukunin ko yung mga isda. Ito may mga isda pa tayo dyan, mga guppies. Tapos lagyan natin yung halaman, dagdagan natin ng lupa din kasi medyo manipis yung nalagay kong lupa dyan. Kasi garden soil pa yung ginamit ko dyan, kung maalala mo. Tapos ayun, checkin natin yung mga isda unti-unti. Ito ang plano naman dito, parang naisip ko na linisin to, i-reset ko to. Tapos dito ko ilalagay lahat muna ng ating mga tuxedo koi kasi meron na tayong tuxedo koi sa tab. So pwede nang pagsimula ulit yon. Tapos ito reset. Tapos kung anong makuha ko dito ngayon, kukunin ko na, matitira na lang dyan, mga fry siguro. Tapos reset, parang reset din pero mga fry lang. So ito, babakantihin ko to. Tapos dito, try kong kunin yung mga yan, yung mga red balloon platy natin. Try kong kunin yan. Tapos ito, kung naalala nyo na nakaraan walang tubig. Pero ngayon puno na siya ng tubig. Pero yun nga, tubig ulan kasi yan. So nakakatakot pa rin na lagyan ng isda. Siguro maglalagay ako dyan 2 piraso. Tapos tingnan natin kung mabubuhay. Pero hindi ko muna ilalahat. Siguro pagbalik na lang. Halo to ng ng fresh water tsaka ng rainwater. So hindi natin sigurado kasi kung acidic yan. Wala akong pantest ng ganun. So lalagyan ko lang yung 2 gapi siguro. At ayun, sinisilip ko nga ngayon, wala pa ako nakikita lumalangoy na kahit ano. So totally na reset talaga siya. At lalagyan nga natin ang guppies. Ito gusto ko i-reset kaso parang hirap kasi ulihin ng mga red balloon eh. Ang tagal lumaki, pansin ko lang ang tagal lumaki ng mga red balloon ko dito. Siguro dahil sa laki ng langoy nila, hindi sila makapag-breed agad. Maganda siguro to grow out. Lalagay ko dyan yung mga fry, pero yung yung dyan i-breed parang negative siguro o nagbe-breed siya pero medyo mabagal, nababagalan ako. Tapos yung paglaki nila halos ganun din naman yung bilis ng paglaki. So yan, plano ko, iniisip ko i-reset na lang yan, lagay na lang yan dito sa tab na to. Tapos ito lalagyan din natin ng gapi siguro, yung mga Dumbo ear natin. Para dito yung Dumbo ear, dito yung platinum koi, Dumbo ear din. Ayun, tapos ito, hindi ko pa alam kung anong pwede ko ilagay dyan. Siguro yung mga red dragon o kaya yung purple dragon. Dahil medyo maganda rin yung yung strain na yun. Maganda rin paramihan. So, yung ilalagay ko dyan. Dito sa part na to, marami rin i-reset, no? Ito, na-reset ko na to. Dati ABT ang nakalagay dyan. Ngayon, meron tayong crayfish dyan. So, dumadami na yung lalagyan natin ng crayfish. Ito, i-reset ko rin yan. Mga HBRRT natin dati na hindi naman dumami. Dumami siya pero parang ang tagal lumaki, hindi ko alam kung nahaluan din. So pwede ko i-reset yan, tapos yung isa na yun, reset din yan. Nandito yung natin, Blue Panda. Ito, Blue Panda natin maayos pa. Tapos dito meron tayong RDSS. So yan, pwede natin i-reset din. May gapi na naman. Ayan, medyo tabi-tabi kasi sila kaya nagtatalunan siguro . Tsaka ang maling nagawa ko dito guys,
masyadong malapit yung ano, masyadong mataas yung level niya. Yung mga drain natin, yung mga overflow natin, masyadong mataas. So mataas yung tubig niya. Pag ganyan kasi nakakatalon eh. Yun yung hindi ko ginawa doon kasi doon medyo 4 inches yata yun o 5 yung layo nung drain doon sa ano, doon sa pinakaibabaw. So mataas-taas yan at kung tumalon man hindi siya ano, no, hindi siya basta-basta makakatalon sa kabila. Ito kasi ano eh, parang 2 inches lang yung ganun. So doon sa mga magpaplano na maggawa rin ito, ayun, isang tip na rin sa inyo, no, wag niyo isasagad. Kasi pag sumagad yan, ang problema kasi yung mga gapis natin o kung anong mga libera talaga nyo, pwedeng tumalon sa kabila. So kung may iba't ibang strain kayo, pwede magtatatalon yan dyan. Kaya delikado rin at pag nagalo yung strain, chops na yun, tapo na yun. So sayang naman yung effort, diba? So ayun, para hindi na maulit sa inyo yung nangyayari sa akin dito. Pero ito, nagtataka ako itong mga blue panda natin dito, ano pa siya malinis pa, wala pa siyang halo. Ito dati AFR, tapos tinanggal ko lahat ng AFR. Ngayon may mga isda na naman. Ayan, hindi ko alam kung saan galing yun. Tapos ito nilagyan ko ng ano to ng RDSS. Silipin nga natin yung RDSS dito. May isang pares dyan nun. Buwasan muna natin yung mga nasa ibabaw. Ayoko nito talagang halaman natin. Bigla na lang nagkaroon din ito ewan ko saan galing yun. So yun, nakikita ko yung RDSS natin na pair. Madami sila ngayon. Hindi na pair. Nakita ko na rin ito may fry dati, ano. Pero puro female. Nakikita ko. Nakikita nyo ba guys? Ano, female. Hindi ko alam kung puro yan. Ayun, may male pala. May male dito. Hirap ah. Maganda rin na ma-reset natin siguro to. Kung pwede nga lang, i-crayfish na lang din lahat yan para puro crayfish na. Kasi ang dami na namin breeder ng crayfish ngayon. Ayun yung nandito dati, ilang peraso na. Kasi ito puro crayfish din yun. Ito buried. Dito may mga ano, yung mga craylings na to eh. Kasi may mga tuxedo ko din. Dito may buried din dyan. Marami tayong breeders dyan. Ayun yung wala yun. Ito tatlong to, puro ano na to, puro crayfish. Ayan, buried to eh, hindi pa nag-hatch. Dito ay trailings na maliit ayun, kung mapapansin nyo yan. Trailings yan, yung parang may mata na yan. Trailings, medyo maliliit pa, pero maglalaki yan. Doon sa part na yun, ayan. Kaya mga trailings yan. Para mga hipon na ano, maliliit. So ayan, tignan natin. Abangan natin kung kailan yan. Makakapag-release tayo nun ulit. Kasi ngayon wala na talaga akong release. So yun mga kasang nang ginagawa na nga ni Papa yung tubo at kino-connect nga na para gagamitin namin airline dyan sa kabila. So yan, babaw natin ng konti yan sa lupa no, para hindi maapakan at hindi mabasag. So buo na siya. So ito kailangan natin ito hukayin ng konti. Yan. Para medyo lubog siya at hindi siya mapakapakan. Matigas naman to, no? Itong PVC na to. Pero mas maganda pa rin na nakalubog siya ng konti doon sa lupa. Para maingatan natin. So ayan guys. Nailubog ko na. So yun mga kasang, lalagyan ko naman ng butas yan. Para malagay natin to mga to. Doon. Tapos ayun, bubutasan ko rin itong mga ano, mga tab para doon ko naman isasabit o ikakapit yung ating mga ano, itong tubo natin na PVC para nandito rin siyang diretso dyan. Ito okay na to. So yan, nakakonect na yan dyan guys, nakakonect na yan. Pero wala pa tong butas. Tapos yung ano natin, malakas pa rin. Hindi ko lang alam pag marami na ulit butas to kung ganyan kalakas pa rin. Pero okay lang na kahit medyo mahina dito. Ano lang naman yan pang suporta lang naman yan para talagang sigurado may oxygen yung mga isda natin yan. So yun, tapusin na natin to guys, butasan ko muna. Ito nga pala yung pambutas natin guys. Itong soldering iron na to. Painitin muna natin. Tapos yan, may extension naman dito. Natin. Ang daming pagsubok guys. Hanggang dito lang yung extension natin. Hanggang dito lang. So mabubutasan ko dyan. Ito lang.
Tapos yun doon, ang gagawin ko, painitin ko muna siya dito bago ko ibubutas doon. So medyo matagal na part yan, kaya fast forward na lang natin o cut na lang natin. Pakita ko na lang sa inyo pag okay na mamaya. Okay ba yun? Alright. Nakita lang ako dito guys. No, kung maalala nyo to, ang nilagay ko dito yung nanay na albino yellow lace. Tapos may isang fry. So yung fry na yun, lumaki na. Akala ko nakain yung nanay ng ibon. Pero nandito pa pala siya. So ito yung fry dati, ayan, male. Yung sabi ko nga sana dati, no, na pag lumaki sana male. Tapos yun, may female doon. Ayun, so meron pa pala tayo isang pares. Ayan, no. Isang pares na albino yellow lace. So pwede pa natin ituloy yan. Pwede pa natin ituloy ang line na yan. At ayun, tingnan natin kung mapaparami pa natin. Pero ngayon hayaan ko lang dito to. Ang setup nito guys, ito lang. Yan o, yung ginupit na ano. Ginupit na galon. Tapos pares lang sila. So yan o, baka may magtanong na naman, pwede bang walang oxygen ang ano? Pwede ba walang oxygen ang ating guppies? Teka lang, muusok na to. Actually, technically kailangan nila ng oxygen. Pero dahil maliit lang sila, konting oxygen lang yung kailangan nila. So itong lalagyan na to, malaki to para sa kanila. So yung tubig niyan marami at maraming laman na oxygen niyan para sa kanila, para sa kanilang dalawa, no. So bago pa nila maubos yung oxygen niyan, nakakapag-produce na ulit ng mga bagong dissolved oxygen yung tubig. So ayun na explanation doon, no. Sa mga malalaking isda, syempre mas malaking isda, mas mabilis huminga, mas malaki yung oxygen na ano nila, na mas marami na oxygen ang kailangan nila. So kung ilalagay mo dito malaking isda, mauubos niya agad yung dissolved oxygen nitong ating lalagyan. So mamamatay sila. Yun yung nagiging ano doon, yun yung nagiging problema doon. Kaya kailangan natin, pag maliit yung lalagyan mo, malaki yung isda mo, kailangan mo ng aeration o yung nagpo-produce ng pagbula at paggalaw ng tubig. Na yun nga yun, kaya nakakaroon ng dissolved oxygen, nakakatulong yun para magkaroon ng dissolved oxygen yung tubig. Yung dissolved oxygen kasi yun yung hinihinga ng mga isda natin. So ayun, sana naiintindihan nyo, no? Lalaki na pala nito. Meron tayong mga red lace dito yan, no? Lalaki na ulit. Alright, so patuloy pa rin yung line natin ng red lace. Kala ko naubos na to. So yan, nakakatuwa lang din. Ang lalaki na ng mga red lace. So yan, umusok na to. Bubutas muna ako doon at balikan ko kayo mamaya. So yun mga kaasang, natapos na natin, no? At umuulan pa rin, grabe. Pero hindi tayo magpapapigil dahil ulan lang yan at tayo ay fish keepers. So ito yung pinagkuha na natin. Kaya malakas pa rin naman. Tapos nagduktong tayo dyan. PVC papunta doon. Yung hanggang doon sa dulo. Tapos yan, nalagyan na natin. Lahat yan nagbababol. So pinatay na natin to. Ito yung ano, yung hangin galing dun sa isang pump natin. Ito na, pinutol ko na. Tapos susunod pag nagka-budget tayo, gagawin ko na rin ano yan, PVC hanggang doon. Tapos ayusin natin lahat yan para maganda-ganda naman tignan yung ano natin, yung airline natin at madali. Medyo mahirap na kasi magkano yung mga pa kung saan yung may singaw. So ayun, para madali hanapin kung ano yung may singaw, no. At ito set na to, kung sakaling magdadagdag kami ulit doon, panibagong ano ulit yun, panibagong air pump na ulit, air compressor. So yun mga kasang, no, napakarami ko pang dapat gawin dito. Hihintayin ko lang tumila ang ulan. At ayun, susunod na video na yon. Pero ngayon, tapusin muna natin ang video nito. At yun, sana may mga natutunan kayo kahit paano sa ginawa kong video nito ngayon. At ayun, maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod na video, peace out.